Isang napakagandang umaga, o 'di ba? Ay kaganda naman talaga ng kalangitan at talaga namang pagbibigyan na naman tayo. Another day, another vlog. So ayan, for the voice over tayo ngayong araw, gawa ng may background music, kaya naman hindi pwedeng diretso nga yung aking pagsasalita. So ayan, mapapansin nyo ay busy ang aking asawa, o di ba? Nandito lang siya sa lilim, gawa nga ng tirik na tirik ang init. So sinasamantala niya to habang nagbibilad siya ng palay. So ayan, ito naman ang kanyang ginagawa. So nag-iipon siya ng lupa dahil may project nga naman itong aking asawa. Gusto niya nga raw ay magtanim ng kamoting kahoy dito sa sako, 'di ba? Pati ba naman kamoting kahoy ay plano na naming itanim sa sako. So iyan nga ay dahil sa ang lupa nga dito sa amin ay hindi maganda. Kaya naman kami na talaga yung gagawa ng paraan para naman magkaroon nga kami ng mga gulay dito. At alam niyo naman, ang aming mga alagang manok ay talaga namang hindi mapigilang kainin ang aming mga itinatanim. Kaya naman talagang ipinupush namin ni Habi na makapag-hanging vegetable na nga lang para yung alaga naming mga manok ay malaya nga silang makakapaglakad-lakad dito sa paligid. Ang gagawin na lang namin, yung aming mga gulay na lang ang aming ilalagay sa taas. So gano'n na lang ang plano naming mag-asawa, o di ba? Para-paraan lang para naman kahit papano ay magkaroon nga tayo ng gulay. At syempre, masarap kaya yun na talaga namang nandito lang sa paligid ay may libreng gulay na, o di ba? Kaya naman ayan, i-push natin na makapagtanim nga kami ni Habi ng mga gulay. Itong area na kinukuhanan ni Habi ng lupa ay ito yung sa may dati naming bahay, yung nasa nasunugan. So kinukuha niya yung mga lupa dahil hahaluan na lang namin to ng mga coco peat, tapos yung vermicast o kung ano na naman ang may halo namin para maging nga siya, maging malambot yung lupa. So ito naman kasi dating araw ka dito sa mga nung tumira dito ay nag-uling. Kaya naman yung pinaka niya lupa is parang naging na rin, mga black na rin. So ganun. Kaya Habi ni Habi ay pagtsatsagaan nga niyang kunin para naman magkaroon nga kami ng taniman. So pati kamoting kahoy ay talaga namang itatanim na nga namin sa sako, o di ba? So sa video nga pala na ito ay hindi ako kasama ni Habi dahil ako ay pumunta doon kila mama. Umalis kasi ang aking mother, so alam niyo naman, ako naman yung magpapakain ng mga alagang baboy niya roon. Kaya naman si Habi lang yung mag-isa dito sa farm. So ayan, kaya sabi ko nga sa kanya, basta mag-video lang siya dahil ako na nga ang bahalang mag-voice over. O diba, ganun na nga kaming mag-asawa ngayon ay talaga namang hindi na pwedeng walang camera. Dahil syempre soon ay talaga nang alam nyo naman akong bakit. So ayan, nakakarami na nga rito si Habi, nakakailang hapsa ko na nga siya. So ito yung mga nga pala sako nung semento na plano ko ang taniman ng talong. So ito na nga lang yung ginamit ni Habi dahil nga 'di ba yung talong ay hinanging na nga lang namin. Nilagay na nga lang namin sa hanging plastic na pot. Kaya naman yung mga sako na pinaglalabahan at pinagbubutasan nga namin ng mga nakaraan. So ito na yung kanyang nilagyan. So hindi pa rin naman nasayang, o 'di ba? Yung plano para sa talong ngayon ay naging para sa kamoting kahoy naman na. Pero okay lang 'yan dahil pare-pareho din naman na may produkto 'yan, o 'di ba? So pare-pareho din naman na mapakikinabangan namin 'yan. Kaya talagang kahit nagplano na ng umpisa, abay talagang may pagbabago dahil syempre mayroon pa ngang mas maganda pang way or kumbaga nakakuha pa ng magandang paraan kung paano nga. Kaya naman ayan, so etong sako ng semento ay tataniman na naman nga lang ng kamuting kahoy. So yun na naman ang nakaplano, so depende na naman yan kung may pagbabago na naman na magaganap.
Kung ano man nga ang maitanim, aba naman, basta mapapakinabangan namin ay talagang go na yan. So ayan, ito yung mga pinagkakaabalahan ni Habi habang nga siya ay nagbibilad ng palay. O diba, abay, ayaw ata magpahinga, gusto talaga ay laging nagtatrabaho. So dahil nga kasi nung mga nakaraan ay hindi nga kami nakapagkilos-kilos sa labas. Kaya naman talagang parang akala mo sa amin ay naghahabol ng time, o diba? At nung mga nakaraan nga rin ay nakapagbili pa si Habi ng mga plastic bottle, kaya talagang plano rin namin na pati yung pecha ihahanging na rin namin. So ngayon, paunti-unti lang muna dahil baka naman ay ma-overwork na tayo. Ma-overwork, may ganon. So ayan. So, pati yung pechay na tububunga sa aking kangkong ay na itinanim ay talaga namang amin na ring ihahanging vegetable. O diba? Aba naman talaga, lahat na lang ihahanging para lang hindi makain ng aming mga alagang manukin. So, ganon. Dahil kalkal pa nga lang ng lupa, o diba, andyan na nga sila. O paano pa kaya kung may tanim ng gulay? So yan, yan na nga yung aming kailangan na pag-isipan at pagplanuhan kung paano. Kung nakita nga nyo rin doon sa aking mga nakaraang video ay pati yung talbos ng kamote ay talagang hindi nila pinatawad. O diba, halos ata ng mga damo rito sa paligid ay mauubos na rin. Kaya naman, pero okay din lang naman. Kasi nung hindi naman sila nakalaya, yung mayroon pa rin lang naman sila doon na sa kulungan pa rin naman sila. So, hindi rin naman nagalaw nga yung kamote. Pero ngayon nga kasi, ang plano namin ay talaga namang na lang sila, malayang malaya na sila. So, anywhere na lang, ganun na lang yung plano namin. Yun, mag-a-adjust na nga lang kami sa pagtatanim ng gulay. Yun na lang talaga yung aming plano para kahit papano yung mga manok ay talaga sila, naka-pre-range lang. So, meron lang silang tulugan. Pag gabi doon sila. So, pag umaga, so ayan, lakad-lakad sila. So, makakapaghanap-hanap sila ng mga makakain sa paligid. Tapos, kumbaga, ay yung katawan nila may exercise din kasi hindi kaunti lang yung area na paglalakaran nila. So yun na yung plano namin ni Habi, kaya naman kami na lang yung mag-a-adjust kung kailangan na yung mga gulay, yun na lang ang lagyan namin ng lambat. So yun na lang ang gagawin namin para yung mga alagang manok ay malayang-malayang makapaglalakad sa paligid-ligid. So at kami rin ay syempre gagawa rin ng paraan para makapagtanim rin kami ng gulay at magkaroon nga rin kami ng maaani at syempre ng makakain. So kung may sobra man ay pwede rin naman ibenta, diba? So gano'n na lang yung paraan na aming naisip mag-asawa para naman pair lang para sa manok at para naman sa tao. So kaya iyan ang aming ganap na palagi namin ginagawa araw-araw ni Habi. Ngayon ay makapagtanim nga ng gulay. So kahit mainit, so ayan, preskong presko naman dahil nasa malilim lang siya at yung hangin naman dito ay talagang okay lang. So sinasabayan niya lang ng pagbilad ng palay para so syempre may bigas nga kami. Kasi yung mga binilad nga na palay ay nanumbalik na sila kasi sa sobrang lamig ng mga nakaraan talaga namang bumalik na sila. Parang imbis na oras na lang yung ibibilad ay kailangan talagang halos maghapon pa rin. Kasi gawa nga ng nalamigan na. So parang balik ka na ulit. Back to zero na ulit yung pagbibilad ng palay. So ganun kasi yun. Kahit nabilad mo na siya yung ready to milling na sana, kaya lang ayun nga, naapektuhan ng malamig na panahon. So back to zero din yung palay. So kailangan talaga na ibilad mo nga siya ulit para maging maganda ulit at pag giniling hindi madurog. So yun kasi yung kapag halimbawa kahit na nabilad na ng mga nakaraan tapos nalamigan siya tapos gigiling, hindi na ibibilad. So madudurog yung yung result ng bigas nun parang
yung binlod, yung tawag sa amin dito, yung binlod, yung pinakamaliliit na. So, kaya kailangan. So, dahil inabot na nga tayo ng init ng panahon, kaya naman, so, samantalahin na, no? So, yung mga trabahong hindi na naman pang mainit, so, gawin nang mas maaga. Kaya, para naman, kahit papano, di pag mainit na, so dito naman lang sa loob. So yung gagawin na naman lang namin ay yung mga paglalagyan ni Habi ng yung mga alambre, yung mga kawad na ginagawa niya nga para sa hanging pot, tapos yung mga plastic bottle. So yun na naman lang yung gagawin namin kapag sobrang tanghali na, kapag mainit na yung panahon. Para naman, kumbaga, balance lang. O, sa umaga, dahil hindi mainit, doon sa labas, so kapag sobrang init na, so dito na sa loob, yung magagawa na naman lang sa loob yung gagawin. So, ganun lang. Ganun lang yung aming gagawin na naman ngayon. O, dahil nga nung mga nakaraan ay sobrang maulan, mahirap din naman ang kumilos sa labas ng napakaulan. Kasi sakit naman ang hanap namin nun. So, ngayon na maganda na ulit yung panahon, so, gigising na maaga para makapaggawa sa paligid. Tapos, pag tanghali na, so, dito naman sa loob, so, yung mga, yung mga kailangan na naman na pwedeng magawa dito sa loob, yun na naman lang yung gagawin. So, ayan, mahabang-mahaba na nga tong video ni Habi. So, nakarami na rin siyang ipon. So, update na lang sa mga susunod naming video kung ano na nga ang maitatanim namin dito sa mga inipon ni Habing lupa sa sako ng semento. Ano? So, yan lang muna. Thank you for watching. Bye!